Hello, it's me, Loser Mangana, with another episode of Surviving as an Artist. For this episode, I'm still at Cebu, so I tried finding someone sa Cebu to interview and introduce yourself. Hello, I'm Napsu. So, name ko talaga is Napier. So, medyo unique siya. So, you can call me naman Napsu. But yeah, I'm Pixel Napsu, guys. I'm an aspiring pixel artist here sa Cebu. Wait, bakit aspiring pa rin kung pixel artist ka na? Wala lang. For me kasi, nandun pa rin yung drive or motivation na maging good. Parang ano pa rin siya. Parang humbling pa rin siya for me. Humbling. Dito pa rin yung robot. May robot. He knows us. And then yung ginawa ko sa sa Loser Mangaka, like, people keeps telling me nga na bakit loser, hindi winner. Hindi gusto maging humble. Hindi, joke lang. Pero totoo na lang, dati ko pa na pa naisip. Pero, so, pixel art ka generally. So, let's, talk about nila yung background mo as an artist. Like, let's start ko, where did you notice na hilig mo yung art and like, some parang like, start mo there when naging mahilig ka sa art. Okay, so basically, I treat myself na parang creative din, super creative din na tao. Like, parang hindi yata ako nagpa-function ng mabuti kapag wala akong creative na ginagawa. So, ayun, nung bata pa lang ako, nagdo-drawing, like mga pencil lang, mga doodles, ganun. Tapos, nung pagka high school, na tuturuan ko mag-painting, mga photography, ganun. Kasi doon ako nakaka-gift ng mga digital camera, like mga hand-me-downs, no? Galing sa papa ko, ganun. Tapos, nandun na yung will na parang gusto ko ibahagi sa mga tao yung mga ginagawa ko. So, ayun. Yung high school pa lang to, gusto mo, madami ka nang ginagawa? Parang, no, Testing the mahilig kasi waters. ako, extracurricular, ganun. Parang may points sa extracurricular kapag ganun. Let's say, yun nga, mga artworks, mga paintings. Pero, nagsisports din naman ako. So, parang dinabalance ko yung dalawa. Tapos, ayun, parang extracurricular. For the extracurricular. Pero, I love it naman. Gusto ko din. So, nag-start out ka with random art stuff. Around when did you start thinking na I wanted to like do this specific type of art? Or be like consistent at this specific art? Kasi you were talking about like painting and and photography, so that's like different. So paano ka nag-stick to one sa art in general? Like, are we talking about pixel art na agad? Or, Ay, hindi naman. Like, I guess like digital art. Yung idea lang, like, naging digital artist ka na because by this time, mas gusto mo mag-drawing sa computer kaysa sa mag-painting. You know, something like yung medium, doon sa medium. Ayun. So, that comes in parang medyo adulting na. Pero nung high school, yes. Parang hobby lang siya. Parang extracurricular activities na din for the school. And then, ayun, puro study. Tapos, biglang nawala yung paghasa ko sa pagka-creative nung college. Kasi, medyo malayo yung course ko doon. So, here and there, since meron naman akong camera, kailangan ko talaga ng creative outlet. So, ikot-ikot ako sa Manila, parang nag-picture ako, parang gusto ko lang talaga na magkaroon ng creative outlet for that. And then, minsan nag-drawing din, let's say, kahit sa Rizal Park, sa Luneta, nag-drawing lang ako ng kung ano-ano. Mga sketches ba? Mga sketches, ganun. Parang yun lang, dun ako
it's a source of, let's say, parang out of a reality for me. Para siyang para siyang nakakakuha ako ng parang motivation in life kapag gumagawa ako ng creative things. Ganun. So, yeah, out of that, like, let's say, kapag nag-aaral ako, medyo na-burnout, ganun. So, I do that. Like, as long as possible, mga creative outlet dapat. And then, yeah, I learned na ito talaga, like, hindi ako talaga corporate na tao. So, I'm more into just expressing myself. Yes. Pero what made you like switch from photography to digital art? Ay, wait, digital art, yung graduate ka na, yung nag-work ka na, doon ka na digital art. Yes, exactly. Ba't di ka nag-photography? Ayun, photography kasi is, for me, parang na-saturate na siya, like, sa era ko, like, parang sa time na yun, parang, parang gusto ko maiba naman, parang gano'n. Parang, let's say na-burnout ako, gano'n. Tapos, gusto ko ng ibang creative outlet naman, since nag-drawing naman na ako. Why not try? Diba, nung college days, mga early 20s, siguro, naman, parang dun tayo nagdi-discover, kaya try lang din ako ng try. And then, yeah, bumili ako ng sarili kong, yung pang drawing. Pang drawing tablet. Para matry lang, kahit konting tanggal lang sa allowance ko. Tapos, ayun, parang I learned to love na mag-drawing kahit yun, nasa bahay lang, gano'n. Kasi yung sketches ko, nasa labas naman ako. Gano'n. So, parang ang sarap lang sa feeling na nakagawa ko from scratch, gano'n. Tapos, medyo nag-transition na ako from photography to digital art. And then, nung nag-work na ako, napunta ako dito sa Manila, sa Cebu. So, from Manila to Cebu, back to zero, parang... Paano back to zero? Like, the people you know, or the... Okay. Kasi di ako marunong mag-Bisaya. So... talaga? Yeah, di ako marunong mag-Bisaya. Paano ako marunong mag-Bisaya? Grabe, 2 tao nag-interview ko, hindi marunong mag-Bisaya. Tapos, ayun, parang sobrang desperado ko na magka-friends. Kaya, ayun, natutunan ko mag-Bisaya. Tapos, doon ko nakilala yung mga creative people dito. Like, nag-jogging pa ako around sa sikat dito na stadium para lang makahanap ng friends. So, thankfully, I've met some people. Wait. Nag-jogging ka para... Ano to, art-related scene ba na to? Or just random jogging? Random jogging lang. Para lang talaga ako magka-friends. Kahit Tagalog lang ako. Grabe. Pero this was... Did you think... parang may... Ano ba to? May like effect with your creativity? Like you trying to meet new people and stuff? Yeah, of course. Kasi for me, medyo sociable person naman ako. Pero yeah, I can say na introvert ako. Pero parang need ko din makipag-socialize. Kaya, ayun, sobrang desperate na ako magka-friends na taga dito. So, na-learn ko na din mag-Bisaya. Parang mga magda-drawing din, nagpo-photo, kahit wala na ako sa photo scene. Pero, ayun, just being around like-minded people, dun ako namamotivate. Pwede ba matanong yung nag-Cebu ka na, is this your first job or? Hindi, parang second. Second. Pwede ba malaman yung job na, yung pagka-Cebu mo, ano yung job mo nun? Bali work from home lang din siya. And then, dun ako na... Pero, like, is it art-related? Hindi siya art-related. So, parang corporate. So, dun din ako nakakapag-out ng aking pagka-creative. So, may nag-spark, parang kahit corporate job ka, there's like something that wants you to be a creative person. Parang ganun?
Yeah, of course. Kasi yung job ko, so basically nag-edit din ako ng videos. So, parang dun din yung creativity. Pero sobrang stricted kasi siya eh. Oo. So, kung tutuusin kapag gagawin mo yung art, like yung ginagawa natin, dun yung ano eh, parang it's everything, like everything under the sun. Yun, pwede mo siya magawa. So, ayun, dun talaga ako na-motivate kapag gumagawa ako ng creative stuff. Mga shenanigans. Wait, this is, yung second job na to, yan pa rin yung job mo or iba na? Iba na ngayon, diba? Pero basically, the same pa din, the same. Medyo medyo lumawak. Natanong ko lang because I wanted to know if, like, after the second job, did you start, like, trying to pursue art more? Parang ganon. Yes, kasi medyo restricting na for me. Kasi basically hindi for the lang para makabayad lang ng bills ganun. So, ayun, I learned na parang mas na-inspire ako na gumawa and then gumawa ng sarili kong merch and then make a business out of it. So, yung mga after yung second job mo, doon ka na naggagawa ng art for selling? Or hindi pa? Parang na lang, parang pina-part-time ko lang muna siya. Hindi siya yung main source of income ko. So, parang may pagkaano pa rin, pagka-scared pa din. Pero, ayun, parang na-learn ko na lang na mas maganda talaga na hopefully ma-full-time ko siya. Anong year to? Yung Mga siguro 2021, 22 yun. so during the pandemic pa rin. Yeah. Grabe. Pero so, during the pandemic, na tamaan ka ba ng like inspiration to make art or hindi naman? Natamaan, pero nandun pa rin yung gusto kong yung parang source of income. Parang medyo scared pa ako na push through. Tama kasi pandemic. And then, Nakakatakot pa lang sa pandemic. Biruin mo, nagbabike pa tayo nun, tapos data pa tayo lumabas. So, thankful din naman ako na naka-show na tayo ng merch natin as of now. Ngayon. So, I guess after nun parang medyo nasa present stage na rin mo. You are a artist na ito yung pagkakilala ko sa'yo. So I met you dahil sa mga art markets at mga conventions. Tapos parang majority of what I heard is napakasipag mo mag-art markets at conventions. To the point na OA masyadong ginagawa ko. So, mostly nasa art, nasa grind, parang dami ng events. What can you say about yung sa timeline na to ng buhay mo? To answer your question, dahil sa pagka-OA, kasi I basically nag-leap ako nung nag-start ako. Parang I resigned from my work. So, parang hindi ko talaga siya, like, let's say, parang yun din pa rin yung pagka-scared. Nervous talaga ako na gagawin ko itong full-time. What if it don't work out? Ganun. Tapos, parang yung promise ko lang sa sarili ko na, sige, let's say, kapag medyo okay na, para focus muna ako dito and then if medyo stable na siya, balik ako ng work. Parang ganun. Parang ganun yung mindset ko eh. Tapos, ayun. Kaya medyo parang OA na every weekend
sell ako, ganun. Parang nakasanayan ko na din na mag-sell sa weekends. Kasi nasa bahay lang din ako, parang may kumukuha ko ng mga part-time, ganun. Mga part-time works. So dahil may oras ka lang na May oras. Tsaka gusto ko rin medyo social naman ako. So, gusto ko every weekend may ano naman ako, interaction from people. wait, so I guess ano. Balik tayo sa paano mo nalaman na lang yung like mga art scene in general. Kasi, I guess pagpunta mo dito sa Cebu, you had no experience din sa Manila, no? Like, you don't attend naman art market sa Manila. So, what changed yung sa pagpunta mo sa Cebu, and I guess what made you want to like find these types of events? Kasi dami mo daw events eh. So, ano yung tingin mo doon? Okay, so hindi naman like zero ideas sa Manila. Pero parang may nakita na ako kasi I'm in the creative scene na din dun eh. So parang kakilala nito, may nakita akong like art market. Medyo curious naman ako from that. But nung pagpunta dito kasi... Pero yung time na yun, you never like thought of like joining? Hindi naman. Kasi medyo nasa photog scene pa ako. Photog scene. So, basically parang interested lang na, uy, punta kayo dito, ganun. Parang nakita ko lang. Curious lang talaga. Like dun sa Binondo, ganun. Mga art market doon, sa market, meron din. Sa SM Mall. Pero nakita ko lang. Tapos pagpunta kasi dito, bale, thankful din ako sa mga na-meet ko nung desperado ako magka-friends. Kasi... Gusto mo ba i-name drop sila? Or hindi na kayo friends? Ay, hindi. Okay naman. Like, kasi sila like, mga dancers. So, creative din. And then, medyo may pagka-video din sila. So, parang dun ako nag-start mag-branch out ng mga sa creative scene. So, kung tutusin, di ba parang medyo fashionista din sila. So, parang nasabi nila na merong events ganito. Just to mention one, like Molave, ganun, sa Molave Street, parang nakikipag-meet yung mga tao, which I like din kasi nakakapag-socialize and connect with like-minded people. So, like what I said earlier, I really love hanging out. People. Yeah, hanging out with like-minded people. Kasi mas na-motivate ako. Kasi I love the community na thriving. Parang pinupush niyo yung sarili niyo. Doon ako mas na-motivate. Pero, yun nga, paano, like, gano'n din ba yung ginawa mo sa, like, yung pagkahanap mo ng friends, yung nagja-jogging ka, tapos, eventually may nahanap mo creative, tapos napadpan sa, gusto mo pumunta ng Molave. Gano'n ba yun? Parang gano'n. Ang funny nga kasi parang, na-interesado lang ako sa sayaw nila, gano'n. Tapos, nag-soccer kasi din ako doon. Kasi merong field. So, parang napunta yung bola, gano'n. Parang kung titingnan mo, parang destiny lang or like tadhana lang. Pero lang yun eh. Sobrang curious man. Kasi, ang layo na narating mo eh. Like, hindi man like metaphorically speaking. Kasi, napunta ka sa naghanap mo lang ng friends. Tapos eventually, you attracted people, na nag-interest sa'yo. And then you ended up connecting with newer people na palapit sa interest mo. I mean, yun naman kasi, you show your art and then i-leave out mo na lang to the people na kung sino mag-stick, gano'n. Parang kung sino mag-resonate nung art mo, appreciate mo na lang sila na nagsusupport sila. Pero during this time, na pixel art yung pinapakita mo? Or yung itong time na nag-start out ka maghanap na community, pixel art na pinapakita mo? Or different type of art show? May plan na talaga ako na mag-pixel art. Kasi pixel art,
reminds me of my father. So, may mga hand-me-downs niya. Alam mo yung Game Boy, PS1, gano'n. Okay. So, basta TW lang, kasi namatay nawala yung papa ko sa 22. So, parang yung hand-me-downs niya napunta sa akin. Let's say, yung mga camcorder, yung mga audio recorder, mga digital camera, napunta sa akin. So, parang andun yung love ko for retro. Okay. And yung times na wala pa tayong masyadong problema, ganun. Parang comforting siya for me. Tapos, ayun, yung mga times na naglalaro ako ng Game Boy. It reminds me of my father. So, parang tribute na rin siya. So, yan doon napunta yung interest mo sa arts ng pixel art. Yeah. Okay, ano yun, ganda. May backstory na gano'n. Yes. Yun nga kasi nung first time ko, yung sa UP ako, tsaka sa Mulave. Double booking ako for my first day sa UP tsaka Mulave. So, alam ko, OA. Pero yun, dala-dala ko pa to. I remember, it's still fresh in my mind na dala-dala ko pa yung cameras ng papa ko, camcorders niya. PS1 ko, dinala ko para lang may ma-display ako. Ganun. Kasi ang konti lang ng merch ko doon. Pero malaki yung table mo nun. Malaki table ka. Hindi ko naman sa nilalagay. Tapos yung merch ko nasa gitna lang. Ang konti lang. Tapos around, nandun yung PS1 ko, yung game ko nandun. Tungkol saan yung event na to? Like, wala lang. Parang fundraiser ng school? Or sa UP kasi may sila, parang may art month. Siguro parang February siya ng art month. part ng art fair, ng UP fair? Parang UP fair. Parang ganun. So, hindi naman siya involved doon. Pero di ko alam, may nag-resonate, may sinasabi lang sa akin na dalhin ko si papa ko sa ano ko. Yeah, makes sense. Yeah, yun. Since doon naman based yung art mo. Yeah. I feel like that's part of it na rin. Parang nasa ano na rin siya. Nasa tabi ko siya kapag nagsisell ako. Wow. Grabe. So, okay, so nandun na tayo sa, nalaman natin yung, yung art style mo, which is yung pixel art, doon na-resonate dahil sa father mo. Tapos nalaman natin na yung, paano ka nakapasok sa ganitong community kasi nungungulit ka ng tao. What else pa ba yung pwede, I guess doon muna tayo sa pag-grow mo ng mga anong year ba to yung nag-start ka ng Nag-start ako is exactly nung nawala papa ko. So let's say 2022, end of 2022. So nag-start ako 2023 ng February. So medyo 2 years, more than 2 years na ako nagkaganto. So yung time na yun na nung nawala papa ko and yung pag-sell ko, doon ako naghanap ng purpose sa life para anong gagawin ko, para ang empty lang kasi ng buhay ko nun. And then, doon ako naghanap ng inspiration and yun nga, nagbunga yung pixel art. Okay, pero how did you get started? Like, may nakausap ka ba? Or nakapunta ka na sa isang event and you're like, gusto ko rin try to? Kasi nakapunta na ako sa art market once. Parang sa Central Block yata, Ayala Central Block. May mga namita ko na people dun. Pero pinag-iisipan ko na talaga na mag-pixel art. So parang naghahanap ako ng pixel artist, gano'n. Tapos parang nagtaka ako, bakit na lang masyadong pixel art? So, may pagkaano din ako, parang may will din ako na mag-stand out. Kasi sa photo ko, medyo may na-learn naman na din ako na you need to stand out. Dapat kailangan, anong may offer mo na iba kapag artist ka. So, medyo may na din ako dun. May background na ako dahil sa photo ko. So, ayun, parang na-realize ko na walang pixel artist. So, yeah, why not? Ibang pixel art naman ako. Parang natatanong ako kung worth it ba to or baka may hindi ako alam na may pixel artist pala, hindi lang parang art market.
so far, parang wala naman ako nakita. So, parang pinush through ko talaga ito. Pixel. Tapos like, nagtanong ka, like, paano sumali? Or paano Oo, Ganun dun ako nagka-idea na paano sumali sa isang event. Hindi lang, let's say, yung mga schools, ganun. So yeah, of course, start muna sa mga schools kasi you need to start somewhere din. So, parang establish muna ng artworks mo and then para mapansin siguro ng ng mga organizers. Yun yung mga tips nila for me. Yung mga nakilala ko sa Kirkman. Tapos yung printing, ikaw ba mismo nag-print or may Hindi naman. Doon din ako thankful kasi yung mga sa prints ng mga staff ko, kahit may mga commissions or mga part-time ako, nagpapagawa ako sa mga artist friends ko para din matulungan din sila regarding. Wow. Then, from there, ano ba? Okay, may meron na tayo sa printing mo. Paintings. Tapos, mga late 22, tapos 2023 na nag-start ka na convention, mag-art market. Gaano ka frequent siya? Nung start, syempre, Mga once a year? naturally, parang once a month, gano'n. Kahit maliliit lang. Once a month, madami na yun. Madami na pala yun. Okay lang pala talaga ako. Kasi, parang na-learn ko na mas, it's better to put yourself out there para mas makita ka ng tao. Since meron naman din akong kakilala, let's say mga tattoo artist, meron din akong kakilala dahil sa Molave. Parang nasabihan ako na, uy, magpapap ka dito sa cafe na to, gano'n. So naisipan ko na kapalan ko na lang yung mukha ko and then mag-message sa mga cafes na Ikaw mismo nag-message sa mga kinakapalan ka talaga yung mukha ko dyan. Ilan tumanggap sa'yo at ilan nag-reject? Huwag mo sabihin yung, huwag mo sabihin yung Name drop ba? Name drop. Hindi, number lang. Siyempre, nagsa-start pa lang naman ako. Madami nag-reject, of course. Pero thankful ako dito sa isang cafe na to. Kasi open talaga sila. Open sila na, uy, sa idea. Tapos nag-i-invite talaga sila ng mga artist. Tattoo artist, mga nagdo-drawing, gano'n. Malaki ba yung cafe na to? Or medyo papasok siya, pero medyo malawak naman siya, ganun. Okay. Malawak. Pero yun nga, thankful ako kasi in-accept nila ako. And then, hindi lang yung weekend na yun. Sabi nila, pwede daw ako maglagay, kahit maglagay lang, ng mga stickers ko and prints. Wow. Tinanggap mo? Oo, tinanggap ko kahit ang layo-layo sa amin. Tinanong ko pa din, pinush through ko pa din kasi opportunity din yun. So, napansin ko na, parang dun din ako nakilala kasi may particular school kasi na malapit. So, parang dun ako nag-start. Ano to? 23 or? Yeah, 23. Medyo gitna na siya ng 23. Wow, 23. grabe. Tibay. Okay. And then, from there, may nangyari ba or ano lang? Tuloy-tuloy pa rin? May nangyari, of course. Parang dun ako na-motivate na mag-malls, mag-art market na sumali na sa mga mall, and then makipag-meet ng ibang artist like me. Kasi parang konti pa lang yung kilala ko nun. So, hindi lang mga drawing, kundi mga photographer, mga tattoo artist. So, since may mga nakilala ako dun sa cafe na yun, kapag pumunta ako, yun, nagkakaroon na lang din ng invites, yun, uy, punta ka dito, ganun, kahit weekdays siya, ganun, talagang sinisingit ko siya during, like, so may part-time job or like, with the family stuff. So, parang, dun siya lumago.
Doon ko mas nakilala or mas nakilala yung art. Okay, okay. Wow. So, napunta ka from starting out sa mga universities and schools, napunta ka sa cafe, tapos na ngayon, mall. Kailan yung mga mall? 2014 na? Or ano na? Or 2023 pa rin? Mga end na ng 23, ganun. Medyo matagal yung process, pero pinupush through ko pa din na pakita yung art ko. So, na-accept naman, thankfully, sa end ng 23. Basta kapalan ng talaga ng mukha. Tapos, yes, pwede na tanungin yung 24 mo, no? Yeah. Paano yung, like, were you doing all universities, cafes, and malls all at the same time? Pwede ko masabing oo. Para hindi maging Pero medyo OA siya, pero yun, ina-accept ko na lang kung ano yung ino-offer, like kung anong invites man, kahit weekdays, kahit Monday to Friday pa yan, ina-accept ko as long as possible. Kasi motivated talaga ako na ipakita yung art ko eh. Kasi medyo may message din ako sa art ko na comforting. Gusto ko lang ipakita sa people na there's a brighter side, ganun. Medyo comforting kasi yung art style. Do you think na malaking dahilan is because of your father's Parang ganun din. Kasi retro nga, di ba? Parang dun ako naghahanap ng comfort sa kanya. So, natatranslate din sa natatranslate na, let's say, may art ako na parang nag-hug, ganun. So, I think, kung sino man yung mariresonate dun, thankful ako. Appreciate ko na lang sa kanila na, na parang yung warm presence ng art ko, it's gonna get better. Medyo, fulfilling siya for me. Doon ako nasasabihan na, uy, parang a warm hug yung art mo. So, mas na-motivate ako na gumawa pa. Pero, may number ka ba the amount you did last year? 24. May ano ba? Ako, meron eh. Pero yung sa akin, medyo, I don't know nga rin. 39 yung sa akin eh. Pero, that's because medyo OA din ako eh. Yung sa'yo, ang dami mong sa akin, kasama yung regionals and stuff. Sa'yo, mostly Cebu lang eh. Actually, nung napanood ko yung video mo, nung sa YouTube, napaisip ako na kung ilan ba talaga yung sa akin. Parang nagbilang talaga ako. Pero kung tutuusin naman, yung sa'yo, parang malalaki na, may audience, ganun. Yung sa akin kasi kung ano yung nandyan. Yung sa akin, you can say na malalaki yung majority. Pero meron din ako doon na mga maliliit talaga. Na sinama ko na lang sa bilang. Okay. Kasi masasabi mong umaalis ako or nagsisell ako ng weekends. Kasi sa Molave eh. Open siya for all. And yung will ko na makipag-socialize sa tao, nandun eh. So every week kasi every Molave. Week talaga. Grabe. Every week. Tsaka, di ba, yun nga, ang dami ko din kasing na-meet na mga friends dahil sa Molave. So, parang, dun na rin yung time ko na yung 1 week na wala kami nagkita, hindi kami nagkita, yun na lang din yung catch-up namin. Sa Molave na lang din. At least, nakabigay din ako or like, nakapag-sell din ako, naka-vent din ako sa Molave. Catch up ako sa mga friends. So, let's say 100. Sige. Let's say kapag number na lang, kasama yung mga small, kahit regardless small or big pa yan, let's say more likely mga 50, gano'n. Okay. Grabe, nakumpleto mga buong taon. Grabe.
Grabe, na 1 year. Talagang OA lang. Pahinga ka naman. Pero, ano siya, kasi may part of socializing yung sa'yo eh. Yes. Sorry. And majority lang to dahil like dahil ano lang, parang nakilala mo yung mga tao na they invited you back. Parang gano'n. Yeah, exactly. Kasi parang prominent din yung community doon. So, mas na-inspire ako. And dahil din to na mas involved ka sa community rin na yun. Parang Yes. active ka rin doon. Yes. Kasi nakita ko na they're going out and then just expressing themselves, di ba? Ano din big parang big shout out na din or like let's say mas maganda na din na ipalago yung community over competition. Parang ano din parang may saying na din ako na community over competition. So kung magsisell ka doon with your other other trinkets, ganun, go, support tayo, ganun. Kasi I really love being community driven saan. Pero So, with the amount you did, di ka ba like nalulugi financially? Kasi technically there will be events na pagod lang siya. There will be some maganda, pero masakit pa rin yung pagod lang siya. syempre, natawa nga ako kasi mas madami pa yung mga na mga events kaysa sa goods. Kasi yun nga, yung nagda-drive lang talaga sa akin yung makita yung community and makita din yung friends ko. Kasi yung reason ko lang naman to be out there para makita nila yung art ko. Kung may makakita ng art ko and makabili, I'm thankful for that. Like, enough na sa akin yun. Oo. Kahit mag-travel ako and then mas mahal pa yung travel ko kaysa sa income ko. Okay lang. Pero ngayon, medyo careful na. Pero kasi nag-start out pa lang naman ako and I was very being appreciative to my peers, sa community. So, just getting myself out there talaga. Doon talaga yung goal. Also, technically, hindi man pero technically, meron ka rin naman day job na Yes. nagso-support pa rin sa'yo. Technically, So, pang-pay lang ang bills. okay lang na, or hindi naman okay. I mean, hindi siya masakit kung nalugi sa event. Kung tutusin mo, pag wala pa akong part-time, baka luging-lugi na ako, hindi na ako makapagmulawi. Actually, yun din yung dahil technically, regular basis ko rin yung pagko-convention, art markets and stuff. It's hard din talaga pag nalugi. Dahil, income, malaking part ng income na rin yun. Pero at the same time, it's okay na to do events that's purely lang talaga for the community. Kasi, you'll be surprised din kung what happens dahil pumunta ka doon. Like, I guess sa'yo, ilang balik ka na sa same place dahil natuwa ka sa crowd. Kahit hindi siya malaking buying power na crowd dahil alam mo lang may susuporta sa'yo, bumabalik ka pa rin. Doon kasi ako na drive more. Being with all those people na sumusuporta sa akin. Na, kahit isa lang, dalawa, saya lang ako. Na, nandyan sila for me. So, may mga ganun din ako event na ayaw ko na sumali. Pero dahil may mga kilala ako na hahanapin nila ako sa event na to. True. I have to go there. Yeah, that makes it worth it talaga na kahit isa or dalawa lang, kahit pumunta na sila and then nakita nila yung gawa mo, yung bagong gawa mo, bibilhin lang nila yun para dun. Sobra, kompleto na yung araw ko. Okay na.
kahit hindi na ako, sige, magbenta pa ako, pero nandun talaga, kompleto na talaga yung araw ko, kahit malaman ko lang na pumunta sila for the new art, you know. Grabe. Hmm. So na ano na natin na dahil sa pagiging sociable mo, nakaka-racket ka na madami. Pero at the same time, di naman siya sobrang sulit. Pero for the community naman siya. And just to add, yung community na yun, dun ako nakahanap ng collaborations. Let's say mga singers, mga DJs, tsaka kung sino man yung magpagawa ng commissions for a birthday, for a wedding, for couples. Nag-ask talaga sila, uy kuya, may commissions ba kayo? Ganon. So, doon din ako nakakahanap ng malaking income for that. Actually, nandun yung parang nandun yung sa akin. Kaya people wonder why I do a lot of events na medyo lugi. Kasi, sometimes there are people who witness you there. Tapos, dahil lang they see you, they resonate with your art, your style. Kahit yung personality mo, natuwa sila na they're likely to commission you more for another thing or outside the event. Totoo. Kasi kahit intimate lang, konti lang talaga yung tao. That may perks naman siya, may pros and cons. Pero makapag-usap ka sa tao eh. Let's say konti lang tao tapos may dumating na let's say bride to be. May kapag-usap ka. Tapos mas matagal mas nakikilala ka nung tao. Mas nakapag-usap kayo and then magkakaroon kayo ng connection. And then, uy, message mo ako kung gano'n. Kung may event kayo or may papagawa, gano'n. Mas intimate siya, kumbaga. Kung, let's say, kahit hindi siya maraming tao. May connections. Yeah. Kaya din. So, dahil natakil natin na yung journey mo, may ka ba, payo or advice for to survive? Kasi kayo technically medyo new-ish ka eh. New-ish. Pero OA brain. OA lang. Maging OA. Ano yun? Ano yung tanong mo? Kung ano yung advice mo siguro to survive as an artist? Survive. Another one. Ulitin ko. Maging OA kayo. Joke lang. Medyo pinagsisihan ko din na naging OA ako. Kasi, napabayaan ko sa sarili ko. Pero nandun din yung... Wait, is this health-wise? Or... Health-wise, yeah, of course. Health-wise. Pero, alam mo yun, ang saya ko. Ang saya ko nung year na yun, 2024. Ang dami nangyari. Parang nag-travel ako just for my art. Parang never in my yung bata ka, di mo hindi ko siya something you wouldn't have foreseen. Hindi ko ma-imagine na gagawin ko yun, just showing my expressive self out there. Parang ang surreal lang sa feeling na nakakapag-travel ako. Ayun, basta okay lang maging to put yourself out there. Kahit sa digital lang, kahit maging kahit twice a week lang ganun, just to have a presence para lang makita ng tao. And don't be scared, do it scared lang talaga. For me, parang kahit nervous ka or what, kung passionate ka naman talaga, just you'll never know. Kasi yun nga, nasabi ko to sa maraming tao na kung hindi ka takot, hindi ka nag-move forward, ganun. Wow. Parang for me na, yun yung sinasabi ko talaga na basta do it scared lang talaga at kapalan yung mukha nyo. Kapalan yung mukha nyo kapag lalo na kapag nag-start kayo, magsabi lang kayo na gusto nyo ipabahagi yung art nyo. And then, may mga tao naman na accept sa'yo.
which you should also be thankful for. And, give them props for it when the time comes. Well, speaking of putting yourself out there, isa ka sa mga masyadong masipag sa social media. Sure. Since technically nasa new age ka of like mga tao sa social media, hindi dahil sa like platforms more like on the mas comparing kasi sa time na I did social media, medyo madali i-cheat yung algorithm. And pag sikat ka na for like, di mo na kailangan mag-worry. Pero you started sa time na kailangan mo isipin yung algorithm and stuff. How do you feel na like nakatulong ba yung pag sa social media for you compared sa pagiging madaldal mo in person? Natawa ko sa madaldal in person. Pero for real guys, introvert talaga ako. Gusto ko lang talaga makipag-socialize with people. Magdaldalan. Tapos, ano ulit? Like, mas nakakatulong ba yung social media for you? Kasi, yeah. madaldal ka na in person. Yes. Ba yung social media? Yes, so of course, may opportunity kasi na maka-find ng tao outside Cebu dahil sa pagka-social media present ko, pagka-present ko sa social media. Kaya ayun, mas nawiwilling ako na gumawa ng post dahil may nagme-message sa akin na pagawa naman ako ng ganito kahit nandito ako sa Manila or kahit nasa Davao ako, o bibili ako, ipapadala ko na lang, para mas madami ako, may mga nakilala ko outside Cebu, which is another set of people din to show your art. No. Social media, yes, medyo unpredictable siya, like hindi mo maasahan na ito kahit low effort lang itong post na to, dun siya mag-boom. Dun na lang din ako maasa na basta post lang ng post kung anong madaming engagement. Pero okay na din. Pero do you think na it did a big impact sa'yo? Kasi like for me, technically social media yung time ko was important para makita ka. Without it, di ka makikilala. Pero right now, I noticed din kasi there's like this weird shift na it's better to be in person than online. Pero like with you, since mas active ka in person, do you think na kailangan mo pa rin yung social media? Kahit sabihin mo yung wala yung sa labas, pag mo isipin mo na yung mga future followers or something like that, or like the community you've built, do you think na you still need social media para makipag-connect pa rin with like what you have already? I think hindi na. Sa yung parang enough na for me. Kung wala yung digital kung hindi pa ako naghahanap like let's say ng more income. Yung community is nandyan na eh. Nandyan na sila, like, support. Pero, yun nga, enough na for me yung ganun na engagement. Let's say, walang social media, ganun. Kasi yun nga, medyo madaldal ako. So, of course, may mas makakilala pa ako. Pero, willing pa din naman ako makipagkilala, like, outside, which is, yun yung point ng social media outside Cebu. Pero kung dito lang sa Cebu, okay na ako yung community. Okay ka na sa community na form mo. So yan lang talaga yung tingin mo secret is yung community. Ayun, kapalan lang talaga ng mukha na kung sinong magsistay, doon mo na lang i-appreciate yung presence nila na nandyan sila. Hi guys, just gonna create art for you. And then kung sino yung may madadagdag,
Okay, sige. Come follow my journey na lang din. Ganun. Kasi big proponent din sa akin yung uplifting people eh. Parang gusto ko din ipabahagi sa mundo or sa mga tao na yun, regarding mental health, rest is equally important with your hustle. Wait parang yan, Parang ano na. yan ba yung ginagawa mo? Yeah. Hindi. So, mag-sermon ng mental, ng rest. Yung reset ko kasi na ginawa, dahil nung 2024 ko, sobrang OA. Nonchalant naman ako last month. So parang nag-lie low muna ako. Parang hindi ko muna pinansin yung social media. So parang yun na din yung naging way ko as mental reset and parang yung rest ko, yung sinabi ko nga na take the rest seriously as your hustle. Parang isa, yun na, sinabihan na ako ng katawan ko na, oy, tumigil ka na, ganun. Maging nonchalant ka naman sa events, ganun. So, maging chill guy ka na lang. Maging chill guy na lang muna ako sa last month. Pero ayun, okay naman, like starting to come back naman. Pero in a healthy way na. In a healthy way naman. Pero nandun pa rin yung kapal ng mukha. Ang kapal yung mukha. Madaldal pa din, pero in a healthy way. Yan pa rin yung kailangan. Hindi na okay. Pili na lang siguro yung mga events. Ganun. Pili na. Well, okay. Salamat sa pag-share ng iyong journey. Yun. Ano yung may gusto ka bang i-promote? May gusto mo i-share bago i-end? Diba? Promote. Not necessarily promote, pero appreciation lang siguro sa mga tao na around me. Even the day ones, even the day twos, the day threes, gano'n. Nandyan pa rin sila. Kahit nagtatanong ako kung worth it pa rin ba. Support lang sila ng support. Kahit nawala ako ng saglit, nandyan pa rin sila. Which I'm thankful for. Kasi walang ako kapag wala din sila eh. Parang, medyo siya, medyo parang medyo siya. Pero wala, medyo loving person talaga ako. So, as much as possible, kung may opportunity, I wanna thank them, yung mga people. Shoutout sa mga Dave Shetter. Lazy shit. Yeah. Mga mingos dyan, mga mingos. Oh, wow, name drop. Name drop. Shout out sa mga mingos dyan. And ayun, promoting, sige, pixel naps na lang din. Parang yun na lang, yung priority ko, yung appreciation. Pero yun, promote na lang din yung pixel naps. So, pages ko, like TikTok, Facebook, Instagram. Instagram ako, mostly nagpo-post. Pero hopefully TikTok, I'm slowly going there. And yes, abangan nyo na lang. May projects ako soon, involving, di ko specific, pero parang dream ko kasi mag video games. So, hopefully, makagawa ko ng asset. So, hopefully, this year, medyo personal goals naman, ganun. Hopefully. Grabe. Tsaka may mga YouTube creators nagpapagawa ng intros. So, more on animation ako this year. So, mag-evolve. Kumbaga sa Charmander, magiging Blastoise na ako. Parang evolve. Tama. Evolve. Yung Blastoise yung Charmander. Let's go. Naging water type. Oo. Ganyan ka-evolve siya. Evolve siya.
He beats the odds. Ibang-iba eh. Ibang-iba. Magiging what he is weak, di ba? Yan yung weakness niya eh. So, lalabanan yung weakness niya. Yeah. He will become what is weak. Yes. He will become his enemy. Ganun. Dapat ganun, guys. Dapat ganun. Lessons in life. So,